Ang dakbayan sa Osamis ang gigasahan sa mga manindot nga lugar nga nahimutang sa Mount Malindang nga mga protected area. Taliwala sa kanindot nining maong lugar, adunay mga gi-consider nga ancestral domain sa atong syudad og nasakop niini ang tanan nga mga ancestral domain nga sulod sa tribong Subanin ning dakbayan sa Osamis. Ang Osamis City adunay 5 ka barangay nga nasulod sa ancestral domain. Matud pa ni Consel Dinky Suiso nga ang role sa EPRA Law kon Indigenous Peoples Act nga kinahanglan protektahan ang ancestral domain o kining 5 ka barangay nga nasulod sa ancestral domain ang tag-iya niini ang tribong Subanin nga nagpuyo sa mga lugar. The role of the kanang EPRA Law, kining Indigenous Peoples Act, nga we have to protect the ancestral domain. Now, all kining 5 ka barangay nga covered as ancestral domain, these are owned by the Subanon tribe nga lumulupyo din ha. So kung naa ganing kay i-introduce nga mga infrastructure to samaan ng mga resort, magbalay ka, magbuhat kag kuan nga dili mga Subanon, that will be the time nga mo come in si LGU. Ayan na dayong gamito na iyang regulatory powers to make sure nga protected ang tanang ancestral domain. Usaan na, so, dili man na gyud nato malilong nga atong mga Subanon nga mga tag-iyaan na sila gipahulam or na maligya ba sila og mga properties dinha sila tag-iya, pero under the EPRA law, under the ancestral domain law, kining mga namalit nga mga private nga dili mga Subanon are just considered renters. Igura na sila gipahulam, igura na sila gipaabang, pero di sila makatag-iya, walay mo gawas na title on their name because these are ancestral domain, and ancestral domain permanently belongs to the Subanon tribe. Kung wala kay dugo nga Subanon, di gyud kakaangkon og yuta sa atong mga ancestral domain. Now, Migawas kini nga isyu tungod sa usa ka resort nga gitukod sa usa ka pribadong negosyante sa sitio Tipan, Stimson, Abordo. Gipasabot ni Consel Suiso nga sa wala pa niya gitukod ang iyang resort, mikuha unta siya daan sa mga requirements aron malikayan ang problema. Ang una niyang buhaton ang free prior and informed consent manangid sa daan sa tribong Subanin sa 5 ka barangay. ang una niyang himuon, di isa siya mo construct og building. Ang una niyang himuon, mo apply siya og free prior informed consent or FPIC. When you say free prior informed consent, mananghit siya sa Subanon kung okay ra ba nga mag-construct ko dinhi og building, magbuhat og mountain resort. So, si region nga kaning National Commission on Indigenous People, the NCIP, mo conduct o nasa ipagawas nga work order gikan gina sa region. Ang kining work order mo ni siya ang investigation report. Mo conduct silang field-based investigation kung wala ba'y overlapping, kung kini dili ba ni siya kaning covered sa kanapitang PAMBI, kanapitang mga protected areas, mga NIPA. So, kung muingon ganing si NCIP nga yes, walay overlapping, so ang work order ipagawa sa region, paghuman ana is na ay certificate of precondition nga ihatag si NCIP nga pwede na mag-conduct og full-blown nga FPIC or the free prior informed consent. So 15 ka stages iyahang himuon before siya maka-construct og building or any other improvements nga iyang i-introduce sa ancestral domain ng mga property. Si Consel Dinky Suiso, Chairman sa Committee on Housing, Planning, Zoning and Resettlement. Alang sa DXDD Radio Campana, ang radyo sa simbahan, WD45 Dudong Bargamento, Danag sa Dakbayan.